God bless you po, our beloved choral group. Palagpagan natin ating pinakamahal ang Panginoon Kristo. Mga minamahal, tayo po'y tumayo po, temporary po, mga minamahal. Narito po tayo sa bandang salita, dahil itong beloved mahal ng maral at itong beloved preacher, Jojo Abad. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. God bless you po, the beloved preacher, Brother Mario. Ryan, minamahal tayo po lahat ay manalangin. Hallelujah. Pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon sa oras dito. Dagila't mapagpala po namin Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpalang pangalan, Kristo Jesus, kami nagpapaabot ng aming papuri, ng aming pasasalamat, mahal na Panginoon, sa ginintuang pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin sa araw na ito, sa oras na ito, sa dakong ito. Upang ikaw ay papurihan at pasalamatan sa lahat ng mabubuting gawa mo sa aming mga buhay, mahal na Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat sa mga biyaya ito, sa mga pagpapalang ito. Ngunit buong puso kami nagpapasalamat, mahal na Panginoon. Kami yung kinabagan, kami yung tinawag, kami yung pinili. Isang napakalaking pribileyo at oportunidad na ikaw ay aming makilala, aming kang mapaglingkuran, mahal na Panginoon. Sa oras na ito, buksan mo ang aming puso, ang aming pangunawa. Mangyambang lingkod doon inasaga ng akin, wala po akong magagawa. Anoint thy words, there is Lord, put thy words in my mouth. To the leading prayer of our beloved Honorable Pastor, sama-sama naming sinasaway, ginagapos ang lahat ng demonyong hadlang gawa't na lang ng kaaway. Sa pangalan ng Jesus, cast out right now, and bind the power of darkness, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Minamahal, isang malakas na palakpak ang ating ipaabot sa ating buhay ni Diyos. Sabi ng Biblia, clap your hands, holy people, and shout unto God with the voice of triumph. Mga minamahal, tayo na po'y pumalakpak, minamahal, at sumigaw ng tinig ng may pagtatagumpay. Amen? Sapagkat tayo po mga anak ng mahal na Panginoon, we are more than a conqueror, we are overcomer, mga minamahal, dahil pinapatnubayan tayo ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, we can do all things through Christ who strengthens us. Magagawa po natin ang lahat ng bagay dahil kay Kristo na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Purihin ang mahal na Panginoon at sa ating pagpapatuloy, aking po muna pinapaabot ang pinakamataas na kapurihan, kalawalatian po at pagsambay na tatanging sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo po lamang ang ating buhay at nag-iisang Diyos, mga minamahal. And we give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Strada Almeida, the interim prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, their beloved children, to all blessed Almeida family, at sa mga loved po ng ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Andy, mga minamahal sa panahon ito, sa oras nito, sila po nandun sa dako ng Barobo, mga minamahal, at inaasikaso po ang gawain ng ating mahal na Panginoon. At mag-isa kang beloved ko preachers, beloved ko workers, at 10 sa mga katuwang sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Masigasig po nagpapagamit sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoon. Kung meron man tayong bisita, welcome po sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. At sa lahat po ng ating mga webcast viewers, happy viewing po. Minamahal sa inyo pong lahat at sa lahat po ng ating minamahal at ginigili po nating mga kapatid na narito. Salamat sa Panginoon sa kanyang pag-iingat at proteksyon. Muli, tayo po'y pinagpala ng mahal na Panginoon sapagkat tayo po'y nakadalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Ang kinin po nating pagpapala at tagumpay every time na tayo po'y nakakadalo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Everybody shout, praise the Lord. Sapagkat every time na tayo po ay nagpaplanong dumalo, napakarami po yung hadlang, gawat na lang ng kaaway para hindi natin maisagawa ang kalooban ng Panginoon. Ngunit salamat sapagkat hindi po natin hinayaan na magtagumpay ang gawa ng kaaway. Mga minamahal, napakalaga po ng ating pagkakatipon. Sabi ng Biblia, not forsaking the assembly of ourselves. Amen? Huwag nating pabayaan yung pagkakatipon ng mga banal, mga minamahal, gaya ng pag-uugali ng iba. Bagus tayo po ay mag-aralan sa isa't isa, lalong-lalo na kung ating namamalas. Ibig sabihin, nararamdaman na po natin yung nalalapit na pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa oras nito, mga minamahal, ang ating pong maikling topiko, mga minamahal, is God's strength is made perfect in our weakness. Amen? God's strength make, mga minamahal, perfect in our weakness. Yung kapangyarihan o kalakasan na nanggagaling sa mahal na Panginoon, sapagkat bilang Kristiyano, ito po'y mga minamahal, importante sa ating paglilingkod.
hindi tayo makapag-sustain, hindi tayo makapagpatuloy, hindi natin ma-overcome yung mga pagsubok nating hinaharap. Hindi tayo makapanatili sa paglilingkod hanggang sa pagdating ng mahal na Panginoon without God's strength. Amen. Kung wala po yung kalakasan na galing sa ating mahal na Panginoon, in our own strength, mga minamahal, we are weak. Itong kalakasan na ating taglay, hindi po ito sapat para magtagumpay tayo. Amen po ba? Amen po ba? Hindi po sapat yung lakas na ating physical strength. Mga minamahal, in our own strength, mag-depend tayo, mag-rely tayo, in our own strength. Hindi ito sapat, mga minamahal, para ma-overcome natin yung mga pagsubok na darating bukas sa makalawa, sunod na araw, mga minamahal, hanggang sa araw ng pagdating. Dahil yung pagsubok bilang Kristiyano, hindi ito matatapos, mga minamahal. Amen? Habang tayo po ay narito sa lupa, hindi matatapos ang pagsubok. Matatapos lamang ito kapag tayo po ay nasa piling na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. As long na narito pa tayo sa lupa, we are tested, mga minamahal, to and fro. Ibig sabihin left and right. Nariyan po yung magkabi-kabilang mga pagsubok na ating mararanasan, mga minamahal, just only to test our faith, kung gaano tayo katibay na, kung gaano tayo katatag na sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. So, ibig sabihin, we need God's strength. Yung ating topic, mga minamahal, God's strength is made perfect in our weakness. Yung kalakasan na nanggagaling sa mahal na Panginoon ay nagiging perfecto, mga minamahal, kapag tayo po ay mahina. Everybody shout, praise the Lord. Ibig sabihin, hindi tayo nagdidepend in our own knowledge, in our own wisdom, in our own strength. Palagi tayong nagdidepende sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Iniisip palagi natin na hindi tayo malakas, mga minamahal. Ang kalakasan natin ay palaging ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord. Unang talata, basahin natin, 2 Corinthians chapter 12, verse 7. Kaya hindi po ating beloved Bible reader in Tagalog. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng ikalawang Korinto, Kapitulo 12, ang versikulo ay 7. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman ng isang sugo ni Satanas, upang ako'y tampalin nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Amen. Praise the Lord. Amen. Si Apostol Pablo, siya po yung apostle, mga minamahal, na broad-minded, open-minded. Alam niya yung plano ng mahal na Panginoon sa buhay niya. Everybody shout, praise the Lord. Dahil, mga minamahal, may programa ang Diyos sa buhay natin. Sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, hindi pwedeng programa mo ang masunod para sa buhay mo. Dahil ibang programa mo, ibang programa ng Diyos. Kapag meron pong conflict, yung programa mo at programa ng Diyos, mga minamahal, hindi po tayo mapapayapa. Hindi po maayos ang ating paglilingkod. Kailangan fit na fit, mga minamahal, kung ano ang programa ng mahal na Panginoon, yun ang programa na sinusunod mo para sa buhay mo. And we know na tiyak na bagay na ang programa ng Diyos sa buhay natin ay mabuti. Everybody shout, praise the Lord. Hindi tayo mapapasama. Hindi tayo mapapahamak, hindi tayo mapapariwara, hindi tayo mapupuksa, hindi tayo mahuhulog, hindi tayo mawawala, bagkus mananatili tayo na naglilingkod sa mahal na Panginoon kapag ang sinusunod nating programa, hindi ang programa natin sa ating sarili, bagkus ang programa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Tingnan mo yung mga Kristiyanong nagmamatigas, nagmamalaki, nagmamapuri sa kanilang sarili. Akala nila kaya nilang mabuhay na walang mahal na Panginoon. Ang programa nila sa kanilang sarili, ang kanilang sinusunod. Ano ang nangyayari? Sila'y napapahamak, ngunit mapalad ang tao na sumusunod sa programa ng mahal na Panginoon. Dahil ang programa ng Diyos ay may katiyakan para sa ikabubuti ng sinumang nagtitiwala at umaasa, mga minamahal, sa kanyang mga salita. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Si Apostol Pablo, nagkaroon po siya ng thorn of the flesh. Amen. That is physical illness. Nagkaroon siya ng tinik sa laman. Mga minamahal, ito po itawag niya. At alam po ninyo, mga minamahal, alam niya na hindi ito galing sa mahal na Panginoon. Ito'y gawa, mga minamahal ko, ng dyablo. Ito'y gawa
ni Satanas na siya po'y binigyan ng tinik sa laman na nagpapahirap sa kanya, mga minamahal. Alam niya ang purpose, bakit pinahintulutan ng mahal na Panginoon si Satanas, ang diablo, na siya po'y lagyan ng tinik sa laman, that is physical illness, karamdaman sa kanyang physical. Alam niya ang purpose ng mahal na Panginoon, because God is a reasonable God. Amen. Makatwiran ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi siya gagawa ng isang bagay sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat na walang mabigat na reason ng mahal na Panginoon. Gagawa siya ng anumang bagay. Mga minamahal, ngunit tiyak na bagay. Ang Panginoon ay may dahilan. Bakit niya ginawa sa iyo? Bakit niya pinahintulutan na mangyari yan sa buhay mo, sa buhay natin? We need, mga minamahal, hindi po natin kailangan na mag-complain tayo sa mahal na Panginoon. Instead, na tayo po'y maging thankful. Ano man po yung dumating sa atin, ano man po yung mga pagsubok na dumating sa atin, ano man po yung kahirapan na dumating sa atin, ano man po yung kawalan na dumating sa atin, ay dapat nating pasalamatan. Hindi yung magpapasalamat tayo, mga minamahal, magpapasalamat lang tayo kapag puro pagpapala ang ating tinatanggap. Mali pong attitude ng Kristiyano yun, na magpapasalamat lang tayo kapag maraming pagpapalang pinansyal, kapag malusog ang ating pisikal na katawan. Nararapat lang din na tayo po'y magpasalamat kahit pagsubok, problema, suliranin ang dumating. Sapagat sabi ng Biblia, ang pagsubok ay ariin ninyong pagpapala. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ni Apostle Paul, nagkaroon siya ng tinik sa laman, that is physical illness, sakit sa kanyang physical na katawan. Alam niya ang layunin ng Panginoon upang hindi siya maging palalo, maging labis na palalo sa kanyang sarili. Dahil alam po ninyo si Apostle Paul, kung achievement lang ang pag-uusapan, napakaraming achievement ni Apostle Paul, spiritual achievement, ikumpara mo kay Apostol Pedro, ikumpara mo sa ibang mga apostoles. Maraming mga minamahal spiritual achievement ang ginawa ni Apostle Paul. Pero sometimes, too much, mga minamahal, of achievement leads us to pride. Amen? And pride leads us to destruction. Pride leads us to perdition. Ikakapahamak, mga minamahal, yung sobrang achievement. Amen? Kapag hindi mo yan ma-handle ng maayos, everybody shout, praise the Lord. Ibig sabihin ng achievement, yung mga tagumpay ba sa ating paglilingkod. Kapag hindi mo yan ma-handle ng maayos as a Christian, tubuhan ka ng pride, magmalaki ka, magmayabang ka, maging mapagmapuri ka, magiging palalo ka sa sarili mo, mga minamahal. Kaya alam ni Apostol Pablo na siya po'y binigyan ng tinik sa laman, turn of the flesh, physical illness. Mga minamahal, alam ni Apostol Pablo ang layunin ng Panginoon upang hindi siya magmapuri. Imagine, basahin natin, mga minamahal, Acts chapter 28, verse 2 and up to verse 6. At sundan po natin na Acts chapter 20, verse 9, after verse 10. Kindly po, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 28, ang bersikulo ay 2 hanggang 6. At pinagpakitaan kami ng hindi karaniwang kagandahang loob ng mga barbaro, sapagkat sila'y nagsiga at tinanggap kami lahat dahil sa ulan niyaon at dahil sa ginaw. Datapwat pagtipo ni Pablo ng isang bigkis ng kahoy at mailagay sa apoy, ay lumabas ang isang ulupong dahil sa init at kumapit sa kanyang kamay. 4. At nang makita ng mga barbaro ang makamandag na hayop na nakabitin sa kanyang kamay, ay nagsabi ang isa sa iba, walang salang mamamatay tao ang taong ito, na bagamat siya ay nakataka sa dagat, gayon may hindi siya pinabayaang mabuhay ng katarungan. Amen. Praise the Lord. Amen. Acts chapter 20, verse 9 up to verse 10. Kindly po. Sundan po natin ang Acts chapter 20, verse 9. Praise the up to Lord. verse 10. Hallelujah. Sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 20, ang bersikulo ay 9 hanggang 10. At may nakaupo sa durungawan ng isang binatang nagngangalang Eutiko na mahimbing sa pagtulog. At samantalang si Pablo ay nangangaral ng mahaba, palibhasa'y natutulog, ay nahulog buhat sa 3 grado at siya'y binuhat na patay. 10.
At nanaog si Pablo at tumapa sa ibabaw niya. At siya ay niyakap na sinabi, huwag kayong magkagulo sapagkat nasa kanya ang kaniyang buhay. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ayaw ng Diyos na tayo po'y nagiging mayabang. Amen. Ayaw ng Diyos na tayo po'y nagiging palalo. Ayaw ng Panginoon na tayo po'y nagmamapuri. Wala tayong may tatago sa mahal na Panginoon. Alam ng Diyos ang puso mo. Alam ng Diyos ang isip mo. Maging ang kaloob-loob ng iyong pagkatawa ay batid, mga minamalhayag sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Kaya alam niya kung sino ang nagmamayabang. Alam niya kung sino ang nagpapalalo. Alam niya kung sino ang nagmamapuri. Alam niya kung sino ang nagmamataas sa kanyang sarili. Ayaw ng mahal na Panginoon. Kaya magulat ka, paulit-ulit kang dudurugin ng Diyos. Hanggang matuto kang magpakumbaba, hanggang matuto kang magpasakop, hanggang matuto kang sumunod sa kanyang banal na kalooban. Hindi mapapagod ang Panginoon. Paulit-ulit kanyang dudurugin. Mayabang ka, durugin kanya. Amen? Tingnan mo si Nabucodonosor, dinurog ng mahal na Panginoon. Hari, kinuha ang katinuan, 7 taon na naghihirap, nagdusa, kumain ng damo katulad ng hayop, inuulanan, hinahamugan, iniinitan. Imagine, 7 taon siya'y hari, ngunit kinuha ang kanyang katinuan, dinurog yung kanyang pride, dinurog ng Panginoon yung kanyang pagiging palalo. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Si Herodes Agripa, nagsalita sa stage. Siya po'y will speech, mga minamahal ko na tao. Napakagaling niyang magsalita. Nung siya po'y nagsasalita, habang siya po'y nagsasalita, mayroong sumigaw na tao. Ang nagsasalita ay hindi tao, bagkus Diyos. Alam po ninyo, sabi ng Biblia, inangkin ni Herodes Agripa ang kapurihan. Hindi nalugod ang mahal na Panginoon. Sa kanyang kinatatayuan, ang Diyos ay nagpadala ng uod at siya'y inuod ng buhay. Diba? Amen? Paulit-ulit tayong dudurugin ng mahal na Panginoon as long na hindi tayo marunong magpakumbaba sa Diyos, sa ating kapwa, sa mga tao na ating nakakasalamuha. Amen? Yung pipiliin mo lang yung kakamayan mo. Amen? Pride yan, kapatid. Garbo yan. Dapat wala tayong pinipilit kung mahirap, mayaman, gusgusin, may sakit, ano man ang kanyang kalagayan physically. Mga minamahal, kamayan natin ng buong puso dahil ang pagkamay natin sa ating kapatid, yan ay pagtanda, yan ay tanda ng ating pagtanggap, yan ay tanda ng ating mga minamahal pagmamahal. Everybody shout, praise the Lord. Hindi yung kakamayan mo lang yung gusto mong kamayan. Mali po yun, mga minamahal. Hindi yan ugali ng Kristiyanong patungong langit. Everybody shout, praise the Lord. Hindi ka tanggapin sa langit pag ganyan ang attitude mo. Hindi mo kamayan yung taong ayaw mo, galit mo. Dapat nga, yun ang kamayan mo eh. Yung taong ayaw sa'yo, yun dapat ang kamayan mo. Amen. Para magkaroon ng reconciliation. Paano tayo mapunta ng langit na dito pa lang sa lupa, hindi tayo nagkakaisa? Diba? Sa langit, sama-sama tayo doon. Dito pa lang sa lupa, hindi tayo nagkakasundo. Dito pa lang sa lupa, hindi tayo nagkakaisa. Paano yun? Everybody shout, praise the Lord. Tuturugin ka ng Diyos. Tandaan mo yan. Hanggang matuto tayong magpakumbaba dahil ang papasok lamang sa langit, yung may dalisay na puso, yung may malinis na puso, yung may sakdal na puso, na marunong magpakumbaba, hindi lamang sa Diyos, kundi sa kanyang kapwa-tao. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yun ang naramdaman ni Apostol Pablo. Dinurog siya ng mahal na Panginoon. Linagyan siya ng tinik sa laman upang hindi siya maging palalo. Imagine, sa dako ng isla ng Milita, sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, sila po ay nalunod, yung kanilang bangka ay nawasak, hanggang sila po'y napunta, mga minamahal ko, sa isla ng Milita. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, habang nag-iipon si Apostol Pablo ng panggatong, meron pong lumabas na ulupong doon sa kahoy at kinagat, mga minamahal, si Apostol Pablo. Yung ahas na yon ay tinatawag na pit viper, mga minamahal. Within 5 minutes,
ikaw ay mahilo, ikaw ay magsusuka, hanggang ikaw ay mamamatay within 5 minutes. Pero nagulat ang mga barbaro, nagulat ang mga taga-milita dahil lumampas na ng 5 minuto, pero buhay pa rin si Apostol Pablo. Ito ay patunay na kasama niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Isa po yun sa mga achievement ni Apostle Paul. Alam po ninyo, yung buong isla ng Milita, lahat ng tao doon ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Sila naglingkod sa Diyos. Nakilala nila ang Diyos na buhay na makapangyarihan, na kaya silang proteksyonan maging sa matinding kamandag, mga minamahal ko ng ahas. In Acts chapter 20 verse 9 up to verse 10, nagpipreach si Apostle Paul, overnight prayer nila. Si Eutico, isang binata, nakaupo sa may gilid ng bintana. Sa sobrang haba ng preaching ni Apostle Paul, nakatulog si Eutico, nahulog sa bintana, binitbit ang kanyang katawan na patay at wala ng buhay. Ngunit sabi ng Biblia, bumaba si Apostol Pablo dahil nahulog si Eutico 3 palapag. Dinapaan ni Apostol Pablo, hiningahan ang kanyang bibig. Ang sabi niya, huwag kayong mabahala, pagkat ang buhay niya ay nasa kanya pa rin. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ang mga bulag ay nakadilat, ang mga pilay ay nakalakad, ang mga alipin ng dyablo ay pinalaya ng ating mahal na Panginoon. Sa magitan ni Apostol Pablo, mga minamahal, maraming achievement, maraming performance ang ginawa spiritually ni Apostol Pablo. Nakilala si Apostol Pablo hindi sa pagiging magaling sa pangangaral, kundi siya po'y nakilala sapagkat ang patnubay at kapangyarihan ng mahal na Panginoon ay sinamahan siya sa saan man siya pumaroon. Everybody shout, praise the Lord. In 2 Corinthians chapter 12 verse 8, kindly pakibasa po natin, mga minamahal kong talatang ito. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat na 2 Korinto Kapitulo 12, ang bersikulo ay 8 hanggang 9. Tungkol dito'y makaitlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Yung tinik sa laman ni Apostol Pablo na nagpapahirap sa kanya, according to Bible scholar, ito po'y sakit sa mata ni Apostol Pablo. Malabo ang kanyang mata. Pero makita mo, mga minamahal, hindi na-offend si Apostol Pablo, bagus siya po'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoon na binigyan siya ng tinik sa laman upang makontrol ng Diyos. Mga minamahal, at hindi siya maging mapagpapuri, maging palalo, maging mayabang sa kanyang sarili, bagus manatili siyang mapagpakumbaba sapagkat batid ng Diyos ng sino mang tao na nanatiling mapagpakumbaba. Ang paglalangis ng mahal na Panginoon ay mananatiling sa Kanya. Ito yung kailangan natin, yung anointing ng Diyos. Amen. Na kahit tayo po'y nasa paaralan, ina-anoint tayo ng Diyos. Nandun tayo sa opisina, maramdaman natin yung anointing ng mahal na Panginoon. Saan man tayong dako naroon, maramdaman natin yung anointing ng mahal na Panginoon, yung paglalangis ng ating buhay na Diyos. Amen. At ang sabi ng banal na Biblia, nanalangin, ilang beses nanalangin si Apostol Pablo para ang tinik niya sa laman ay gumaling. Dahil alam niya na kaya itong pagalingin ng Diyos. Dahil nakita niyang mga bulag dumilat, ang mga pilay na kalakad, ang mga patay na buhay. Si Eutico nahulog sa 3 palapag, mga minamahal. Ipinanalangin ni Apostol Pablo na buhay. Nakagat siya ng makamandag na ahas. Hindi siya namatay. Alam niya na ang kapangyarihan ng Panginoon ay walang hangganan. Alam niya na ang kapangyarihan ng Diyos ay walang limitasyon. Kaya siya po'y nanalangin ng kanyang mga minamahal karamdaman, tinik sa laman. Yung turn of the flesh, yung kanyang physical illness na nagpapahirap sa kanya ay gumaling. Amen. Everybody shout, praise the Lord. He besought to the Lord within 3 times. He prayed to the Lord within 3 times. Dahil gusto niyang gumaling. Mga minamahal, pag pinapatong niya ang kanyang kamay sa may mga karamdaman, gumagaling. Ngunit si Apostol Pablo, 3 beses nanalangin. Ngunit ang kanyang karamdaman ay hindi po gumaling. Dahil may purpose ang Diyos. Bakit minsan ang karamdaman mo, kapatid, hindi pinapagaling ng ating mahal na Panginoon? Amen? Para lalo kang manalangin ng manalangin ng manalangin. Na Lord, kahabagan mo ko, ang karamdaman ko ay pagalingin mo. Amen? Dahil baka biglang pagalingin yung karamdaman mo, magkaroon ka lalo ng pride. May sakit ka pa nga, ma-pride ka na
lalo na kung wala kang sakit, lalo kang magkaroon ng pride. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Yun po yung ibig sabihin ng Biblia. Si Apostol Pablo, dinalangin niya na mahal na Panginoon within 3 times ng kanyang karamdaman, mga minamahal, ay pagalingin ng mahal na Panginoon. Ngunit ang kanyang panalangin ay hindi po tinugon ng ating mahal na Panginoon. Anong sagot ng Diyos sa kanyang prayer? Kaili po, last verse na po, mga minamahal. 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 12, ang bersikulo ay 9. At siya ay nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. Everybody shout praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sometimes the Lord give us reason to cry. Amen. Dahil mahirap umiyak ng walang dahilan. Tama po ba? Tama po ba? Mahirap umiyak ng walang dahilan. Pag umiyak ka ng walang dahilan, baka maluwang yung tornilyo mo, mga minamahal, iiyak ka na lang ng bigla na walang dahilan, di ba? Pero the Lord sometimes give us reason to cry. Dahil gusto ng Diyos na babasa yung puso natin ng mga luha. Kasi ang lupang tigang na sobrang sikat ng araw, wala nang tubig yan. Yung tanim niyan mamamatay. Kaya sometimes, napakahalaga na mabasa yung mga minamalupa na yan. Katulad na napakahalaga na mabasa yung puso natin. The Lord sometimes give us reason to cry. Bibigyan ka niya ng dahilan para umiyak. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kaya huwag kayong magtaka. Bakit mayroong mga pangyayari sa buhay natin na pinapaintulutan ng mahal na Panginoon dahil ang layunin nga na umiyak tayo at muling mabasa ang ating mga puso ng ating mga luha sa magitan ng luha, mga minamahal, lalambot ang ating mga puso. Sa paglambot ng ating puso, tayo ilalapit sa mahal na Panginoon na punong-puno ng pagpapakumbaba. Si Apostol Pablo 3 beses nanalangin sa Panginoon ang kanyang karamdaman ay pagalingin. Ngunit hindi siya tinugon ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, Apostle Paul, my grace is sufficient for thee. Yung pagpapala ko ay sapat na. Sapat na yung blessing ko sa iyo. Sapat na yung ginawa ko para sa iyo. Ang sabi ng mahal na Panginoon, mga minamalang sabi po rito sa English version, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. My strength is made perfect in weakness. Yung point na mahina tayo, yung feeling na wala na tayong magagawa, yung panahon na sumusuko na tayo sa mahal na Panginoon dahil wala na tayong exit, hindi na natin kaya. Di ba may mga ganong sitwasyon? May mga pangyayari na sometimes hindi na natin naunawaan na, Lord, bakit mo ito pinahintulot? Kagaya lang trial sa amin, itong buwan na ito, last month, namatay yung brother-in-law ko. Mga minamahal kapatid ng aking beloved wife. Hindi kami nakauwi. Sila lang yung naglamay dahil mahirap yung sitwasyon. Ito na naman, mga minamahal yung pamangkin namin. Nagkaroon ng bombing sa dako ng Mindanao. Isa po doon na namatay yung aking pamangkin. Si Private Henry Paler. Sabog yung kanyang katawan. Mga minamahal, sometimes makapag-question ka na, Lord, nasaan yung prayer namin? Nasaan yung araw at gabi naming pagluhod? Nasaan yung araw at gabi naming pananalangin? Na wala po kaming ibang pinagpipray. Ang gawain mo mapabuti, ang mga kapatiran magpalangin, yung mga loved ones namin ingatan. Bakit mo, Lord, pinahintulot ang bagay na ito? Mga minamahal, sometimes, mga minamahal, hindi natin maunawaan ang sitwasyon. Ngunit tiyak na bagay, may mabuting dahilan ang mahal ng Panginoon kung bakit nangyayari sa atin ang mga bagay-bagay. Ang kailangan lamang natin gawin ay palawakin ang ating isip.
Manalangin sa Panginoon na, Lord, ipaunawa mo sa amin ang sitwasyon. Ipaunawa mo sa amin ang pangyayari. Bakit mo pinahintulutan ang bagay na ito? Yung point na wala ka nang magagawa. Yung point, mga minamahal ko, na sukong-suko na tayo. Yung point na mahinang-mahina tayo. Diyan mo maramdaman yung kalakasan na galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. In a road we are weak, mga minamahal. In a road we are weak. Tanggapin natin na mahina tayo. Hindi ka malakas, kapatid. Hindi tayo malakas. Wala, di isa man sa ating malakas. Umabot tayo sa taong ito, year 2020, na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi ito dahil sa ating kalakasan. Ito'y dahil sa kalakasan na galing sa mahal na Panginoon. Na every now and then, tayo po'y nagpipray na nanalangin tayo na, Lord, panghawakan mo kami. Palakasin mo kami araw-araw. Patatagin mo kami, mahal na Panginoon. Hallelujah! Mahina tayo, minamahal. We are weak, but God is strong. We are weak, but God is strong. Yung kalakasan natin ay ang mahal na Panginoon. Nakakasustain tayo sa maglilingkod. In spite na maraming pagsubok, in spite na maraming problema, in spite na maraming mga trial, but still, nandito tayo nakatayong matatag dahil ito sa kalakasan na galing sa mahal na Panginoon. Awitan natin ang Diyos. Matatag, magiging matibay kami sa aming paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Purihin ka, mahal na Panginoon. Sa inggit, pinamahal, kailangan magtapang ka, sumigaw sa mamagpuri sa mahal na Panginoon. Maraming salamat, Papa Panginoon, sa iyong salita na tuturo sa amin.
Tugpaw ang imong busis nga moabot sa kariyan sa Dios. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang mahal na Panginoon narulugod sa ating pagsimba ngayon. Pinadama niya ang iyang banal nga presensya. Hallelujah! Salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah! Minamahal, habang nadaman natin ang banal nga presensya sa Diyos, sabihin mo sa mahal na Panginoon ang lahat nating pangailangan, minamahal. Hallelujah. Ipin natin, minamahal, na magpatuloy ang gawain ng mahal na Panginoon na walay hadlang, minamahal. Hallelujah. Tayo po ang manalangin, minamahal. Hingin natin sa mahal na Panginoon taos pusong paghingi sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, sa unang talangin sa mga mahal na pastor, Willis Estrada Almeida, alam mo, mahal na Panginoon, ang lahat naming pangailangan. Tungunin mo ang aming samot talangin, mahal na Panginoon, magkapatiran. Kami po ay nanalangin sa iyo, mahal na Panginoon, habang kami nagpaabot sa iyo pagbalik. Paghawakan mo kami, mahal na Panginoon. Gawin mo kami matibay, matatag, at kami ay magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Pagpalain kami lahat, mahal na Panginoon. Among giampok mo sa gamahanan mong pangalan, sa gamahan ng pangalan ni Jesus. Minamahal, ikasat po natin ang lahat ng makaramdaman sa ating magkatawan. Tandang nabatin na po ang presensya, mahal na Panginoon. Ipatong bigas kamot sa imong ulo, ang bigas itaas mo na mahal. Ang lahat ng karamdaman, ating sabayon, minamahal. Dalagon og simbahon kang Diyos nagbot sa langit sa tayong oras sa mahal Panginoon. Sa unang dalangin sa mga mahal pastor, sama-sama namang gisaway ang lahat ng karamdaman. Hallelujah! Hadlang sa pagpapala, hadlang sa aming pagsimba, hadlang sa aming paglingkod, lahat ng karamdaman sa arthritis, tanan ng karamdaman, karon dayon, umalis ka sa mga pangalan ng Diyos in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palagpagan na ito itong mahal na Panginoon. Minamahal, na ito sa pagluksyo. Na tayo sumigaw. Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay kita, minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palagpagan magkusog ang ating mahal na Panginoon. Minamahal, dito kita sa pahibalo, palaala lang minamahal, sa mga kapatiran. Alam natin ang ating panahon ngayon, minamahal. Mga kapatiran, kung mulubas ka mo, tao din nyo ang inyong Christmas. Amen, kaya na atong mga kaiksunan o sabda nga mga pulis. No, ang inyong mga pisil, kung naa, itao din nyo. Tapos, dili dut-dut o gawas. Amen. Social distance, gabon minamahal kusunan para dili ba mulabog ang atong gawain para i-pray natin, minamahal nga walay makahadlang niini. Amen. Ang tanan mo singgil sa Lord. Palapagan ang mahal Panginoon. Social distancing na pong pag-isit. Mo yatong buhaton, iksoon ko. Minamahal. Kana aduna kita i-box diha sa para na sa atong
television program ang usa ka bag para na sa ato lupa. Minamahal, inyo lang iagi diha mga minamahal. Pagsalon. Manindog kita, minamahal, para tayo ay maka-uwi na sa ating bahay minamahal. Ati pong ihatag ang higayon sa atong mag-ampunin. Atong bilabi po si Rihilong. O atong gusto magpalihan sa nila mo sa tabangan. Praise the Lord, God bless you at ang beloved preacher Jerry Galgo. Tayo po ay manalangin mga minamahal. Taas po natin ang mga kamay. O Diyos, mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, pinakamamahal na Panginoon Isus. Hallelujah. Labis po kami nagpapasalamat sa iyong kadakilan at kabutihan sa aming buhay. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong pag-unawa sa amin, sa pagpatawad sa amin. Salamat, mahal na Panginoon, habag ka sa amin, pinadama mo sa amin yung matamis at banal na presensya, mahal na Panginoon. Maraming salamat din po, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ikaw po naglangis sa buhat yugto ng pananambahan, maging sa pagsimula sa pag-MC Triple Song, Solim Song, mga buhay na patutuo ng wilabid kapatiran, mga pag-awitan, malapay ng mga quembers, pagpaliwanag, kaputhandog. Higit sa lahat yung banal na salita, nawa ito'y maging inspirasyon sa aming pagpatuloy sa paglilingkod sa iyong mahal na Panginoon. Sa oras na ito, malapay no sa aming temporaryong paghihiwalay, kung gaano mo kami, malapay yung pinarating na walhati sa lugar na ito. Ganon din sa aming pag-uwi, mahal na Panginoon. Lukuban mo kami yung kapangyarihan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Mahal na Panginoon, siyang makapangyang pangalan sa aming dalangin, mahal na Panginoon. Mabang boy, complete recovery, mahal na Pastor. Bigay kalakasan, mahal na Panginoon. Sa oras na ito, mahal na Panginoon, ito ang aming samot dalangin sa makapangyang Panginoon Jesus. We pray in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Minamahal, walang kalimutan, minamahal ang atong face mask, atong isuot, paggawas, social distancing, magyapon, o sa atong mga face shield, minamahal. Praise God.